Pagsubok sa buhay. Bawat tao ay may kakambal na pagsubok sa buhay. Kung sumapit ito ay sunod-sunod kung minsan. Gaya ng naranasan ko simula noong bata pa ako. Iniwan kami ng ama namin na kahit sapat na tahanan. Pera at pagkain ay walang-wala, lalo na noong may kasakit sa aming pamilya. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga kahirapan at pagsubok ng aming buhay. Ngunit ano ang mabuting panlaban kung hindi natin ito kakayanin? Bakit po ba may mga tao na lagi na lang dumaranas ng mga pagsubok, mga kapighatian at mga suliranin sa buhay? Kahit ako po ay kabilang sa kanila, kung minsan ay hindi pa natatapos ang isa, ay may panibago na naman na dumarating. Kaya minsan iniisip ko na lamang na ito ay maaaring kabilang sa aking kapalaran. Subalit kung minsan ay naitatanong ko rin kung bakit nga ba na lang may ganitong mga pangyayari. Kung iisipin lamang ng tao ang mga positibong bunga ng mga pagsubok at pagdurusa, hindi siya magtatanong kung nasaan ba ang Diyos. Ang pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa sa tamang paraan ng may pagtitiis ay may pinagmulan ng biyaya at kasiyahan ng Diyos. Ang mga pagsubok at pagdurusa ay nagsisilbing paraan upang isipin ng tao ang kanyang mga kasalanan na maaring humantong sa kanyang pagsisisi at pagbabago. Lumalambot ang puso ng tao kapag naharap sa mga pagsubok at pagdurusa. Nagiging isang palalo mapagmalaki at walang habag ang isang tao hindi kailanman naharap sa mga pagsubok at pagdurusa. Sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagdurusa, magkakaroon ang tao ng tunay na katangian sa isang matiisin sa pagharap ng tao sa mga pagsubok at pagdurusa. Mapagtatanto niyang hindi siya maaaring umasa lamang sa kanyang sarili o maging sa iba. Maaari siyang umasa sa Diyos. Tanging ang Diyos ang pinagmula ng tulong at saklolo. Ang pagsubok din ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa tao. At para sa gayon ay magiging matatag ang kanyang pananampalataya. Para sa mga dumarating na pangyayari ay nararapat tanggapin na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Para sa salukuyang pangyayari o pagsubok, nararapat na ihanda ang ating mga sarili para sa pagtanggap ng mga ito. Para naman sa mga nakalipas na pangyayari o pagsubok, nararapat na hindi niya pagsisihan ang mga ito at hindi dapat na iugnay sa salitang kung. Halimbawa ay ang pagsasabi na kung ginawa ko ito o hindi ko ito ginawa ay hindi ganito ang mangyayari. Dapat tandaan na ang Diyos lamang ang higit na nakakaalam ng lahat. Madaling sabihin ang pananalig o pananampalataya sa salita, subalit pinatutunayan ito sa pamamagitan ng mga pagsubok na ipinapadala ng Diyos. Hindi naman tayo mag-alala tungkol sa mga pagsubok na ito, sapagkat hindi naman nagpapadala ang Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kaya. May nagagawang mabuti ang mga pagsubok. Tinuturuan tayo ng pagsubok na magtiis na isa sa katangian at kakayahan ng tunay na lingkod ng Diyos. At nangako ang Diyos na sa bawat pagsubok na dumating sa kanyang mga lingkod ay hindi niya ito pababayaan. Isa sa dapat nating maintindihan tungkol sa buhay nating mga tao dito sa mundo ay tungkol sa pagsubok. Ang buhay natin sa kasalukuyan ay isang uri ng pagsubok. Nilikha tayo ng Diyos at inilagay dito sa lupa na mayroong layunin. At isa dito ay maunawaan natin ang buhay ay preparasyon lamang para sa susunod na buhay natin. At dahil preparasyon lamang o paghahanda ito para sa susunod na yugto ng ating buhay, kailangan subukin muna tayo para matiyak na makakapaghanda tayo para sa susunod na yugto ng buhay na ito. Sino mang sinubok ay natutong magtiis, at ang natutong magtiis hanggang sa wakas ay sigurado makamtan ang kanyang pangarap. Dapat tandaan na ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit habang may buhay, may pag-asa at lahat ng bagay ay may kaugnayan sa pagsubok sa buhay.